ربي زدني علما وارزقني فهما. Oh, I love to read and learn for the pleasure of Allah. Obligado ba sa babaeng Muslim ang pagsuot ng niqab, lalo na dito sa Pilipinas? Buti na clear, no? Kasi, of course, yung hijab, alam natin na yun yung pagtatakip ng aura, yun yung obligado. Ang pinagtatalunan talaga, yung niqab. At marami sa ating mga ulama, nagkakaroon din ng pagtatalo dito. Pero kabilang sa mga muassirin, sa mga ulama sa panahon natin ngayon, na nagbigay ng malinaw na pagpapaliwanag hinggil dito, Sheikh Albani rahimahullah. Si Sheikh Albani nagsabi siya na yung niqab ay mabuting gawain na ginagawa ng mga kababaihan bilang pagdadagdag ng kanilang pananampalataya. Subalit hindi ito kabilang sa mga inobliga sa kanila ni Allah subhanahu wa ta'ala. Of course, ang bawat mga ulama ay may kanya-kanyang dalil at sila yung mga nakakaunawa ng lubos doon. Pero sa pagpapaliwanag nila, si Sheikh Albani nagbigay ng mga katibayan na kaya nating maunawaan. Isa dito ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nakaangkas niya si Muad bin Jabal sa himar, sa donkey. At gusto niyang payuhan at si Muad bin Jabal lumilingon yung kanyang leeg. May tinitingnan sapagkat may dumaan na babae. At yung babae na yun hindi nakaniqab. Nakahijab lang, ayon sa mga istorya, sa mga mu'arikhin. So tinitingnan niya ng Mu'adh bin Jabal at siya ay bata pa at ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam napakasipag niya magturo sa mga kabataan dahil sila yung talagang nakakaunawa ng ating reliyon. Kaya pinapayo sa atin ng mga kabataan, unahin mo sa pagtuturo dahil natatanim sa kanilang puso't isipan yon at kalalakihan nila yon. So nasa sasakyan sila ng Propeta sallallahu alaihi wasallam at gumaganyan yung leeg ni Mu'adh bin Jabal, sabi niya, ya gulam, tinatawag niya yung atensyon, ya gulam. Hanggang sabi sa mu'arrik, iginalaw pa ng Propeta sallallahu alaihi wasallam yung ulo niya para wag sumunod dun sa babae. At lumagpas yung babae. Isipin niyo, kung ang niqab ay wajib, pinagalitan sana ng Propeta sallallahu alaihi wasallam yung dumaan na babae niya, bakit hindi ka nakanikab? Tinitingnan katuloy ni Mu'adh. Pero hindi, pinabayaan niya yung makaalis at sinabi na, ya gulam, inni uallimuka kalimat, ihfadillah yahfaduk. At doon niya sinabi yun, ya gulam, o bata, ikaw ay aking tinuturuan ng mga salita. Ingatan mo siya at iingatan kanya yung mahabang hadis na yun. Ibig sabihin, ayon doon, ang Propeta sallallahu alaihi wasallam ay pinalagpas niya yung nakanikab dahil kung mungkar yun, kung yun ay kasamaan, ay sana tinuwid ng Propeta sallallahu alaihi wasallam at pinagalitan yun. Pero hinayaan niya yun at nagturo siya kay Mu'adh radhiyallahu anhu. Ngayon, ang bawat bansa may kanya-kanyang sitwasyon. May kanya-kanyang sitwasyon. Alam natin may tinatawag na fiqhul aqalliyya, yung minority fiqh. Iba yung mga kilos na nangyayari sa atin dito sa Pilipinas. Maari, ilan sa observation ng ating mga scholar, maari na nagiging mabigat para sa mga babae dito yung mga nakanikab. Mabigat. Kasi minsan naiinsulto sila, hindi sila nakakapagtrabaho, iniiwasan sila, nagiging mabigat. Pero kung magagawa nila yon, dala yun ng kanilang pananampalataya. وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهُ مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ. Kung sino magpahalaga sa mga palatandaan nito ni Allah subhanahu wa ta'ala, katotohanan na dahilan yun ng takot niya kay Allah subhanahu wa ta'ala. Meron mga kapatiran natin, mga kababaihan, pinapayuhan natin talaga magnikab. Bakit? Nagiging dahilan sila ng fitna sa komunidad eh. Dahil pag hindi sila nagnikab, hindi kayang tuparin ng mga kalalakihan yung lower your gaze. Hindi nila kayang gumanyan. Bakit? Kasi napipit na talaga sila. Sa pagkakataon na yun, ba't hindi sila payuhan magnikab? Hindi ba? At sinasabi rin ng ating mga ulama, si Abu Hurairah radhiyallahu anhu, pag nagwuwudu siya, tinalagpasan niya pa, higit dun sa wajib, higit dun sa marapat na hugasan, na mabasa ng tubig. Tinanong siya ng mga kapwa sahaba niya, bakit pag ikaw, hinuhugasan mo, nilalagpasan mo? Sabi niya, narinig ko ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na sa araw ng paghuhukom, kung ano yung mga nababasa ng tubig sa tuwing tayo ay nagwuwudu, ay magliliwanag. Masya Allah, magliliwanag sa araw ng paghuhukom. Sabi ni Abu Hurairah radhiyallahu anhu, gusto kong madagdagan yung magliliwanag sa parte ng katawan ko, kaya dinadagdagan ko yun. Of course, hindi yun yung inuutos sa atin, sapagkat malinaw kung saan lang ang katuruan ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. Pero pag gusto mo gumawa ng karagdagang kabutihan, nasa sa iyo yun. Ang wajib sa inyo maghijab. Pero gusto mo pang gumawa ng karagdagang kabutihan kahit mabigat, Nakuha niyo yun? Kahit mabigat sa paligid na kayo ay nakanikab,
pero yun ay nakakabuti sa iyo sapagkat yun ay kabilang sa mga tinuturo ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So Allahu a'lam. Depende ang sitwasyon, hindi ibig sabihin hindi nakanikab ay mahina na yung pananampalataya. Inuulit ko. At hindi rin ibig sabihin na nakanikab ay mataas na yung pananampalataya. Hindi doon nagkakatalo. Ang pananampalataya, ang takwa hahuna. Sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, ang takwa nandito at wala doon sa ating sinusuot na damit. Basta magawtanan natin kung ano yung wajib na takpan sa atin, magiging katanggap-tanggap yung kay Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam. Nabanggit niyo po ang paghahanap buhay at pagiging isang Muslim kanina. Tanong ko lamang po, paano kung dahil sa hirap ng paghahanap ng trabaho dahil nga po sa Muslim ay hindi na nakakatulong sa pamilya mo, sa mga anak mo, magulang mo, paano po kung ikaw ay inaasahan nila? Allahumma musta'an. Mahirap. Dapat talaga magtulungan yung mga Muslim. Kaya may ganito, may ganting suliranin. Wallahi nakakita ako ng mga taong nagtatanggal o hinuhubad nila yung kanilang reliyon para sa trabaho. Masakit, halos mapunit yung puso mo. Sa Iligan City, yung grupo ng mga kabataan, sumali sila sa short film contest. Yung mga kabataan doon gumagawa ng short film, Islamic short film. Ang title ng kanilang short film, nanalo first placer. Nanalo sila. Ang title ng kanilang ginawang short film, Salimot ba? Tama? Salimot. Ano ibig sabihin ng salimot? Kumbong, hijab. Dahil yung short film na yun, eksakto itong istorya na binabanggit dito. Natanggap siya sa trabaho, pero nagkamali pala yung HR nung nalaman ng boss na nakakumbong siya, gusto siyang tanggalin. Hanggang in-interview siya, nakausap siya, sige na, tanggapin niyo po ako. Ang sabi nung boss, nung kumpanya, tatanggalin kita kung handa kang magtanggal ng iyong hijab. At naging drama, naging slow motion. And then sabi nung babae na nakahijab sa bandang huli ng pelikula, I will. Tatanggalin ko po. Dahil sa trabaho. Accountant siya I will. Nung pagsabi niya ng I will, sabi ng boss, sinusubukan ko lang yung loyalty mo, lalo kitang hindi tatanggapin. Ang kailangan ng kumpanya na ito ay yung loyal. Kung hindi mo kaya maging loyal sa iyong reliyon, paano ka magiging loyal sa aming kumpanya? Hindi ko kailangan ng taong tulad mo. Takbir! Subhanallah. Kung, ibig sabihin ng short film ng mga kabataan, jazakallahu khair sa nag-isip nun, kung nanindigan pala siya na hindi ko po ito tatanggapin, ay hindi ko po ito tatanggalin, itong hijab na ito, baka siya tinanggap nung kumpanya. Subhanallah. Bakit mo bibitiwan yung utos ni Allah? Pero ito ang sagot. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, paki-memorize nyo to. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Kung sino man ang matakot kay Allah, pinairal mo yung takot mo, bakit ko tatanggalin to? May takot ako kay Allah eh. يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا, bibigyan kanya ng solusyon sa problema mo. Ano ba ang problema natin? Pinansyal, يَرْزُقْهُ مَخْرَجًا. Bibigyan kanya ng way out. Bibigyan ka ng solusyon ni Allah subhanahu wa ta'ala. At hindi lang doon natatapos, may bonus pa. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. At bibiyayaan ka pa ni Allah subhanahu wa ta'ala ng biyayang hindi mo inaasahan dahil sa paghawak mo ng iyong reliyon. So, subhanallah, kung itong mga ito, mabibitawan natin yung ating reliyon, paano natin masusunod si Allah subhanahu wa ta'ala? At ano bang kahulugan ng pagiging Muslim? Hindi ba pagsuko sa ating tagapaglikha? Ano bang kahulugan ng pananampalataya? Ano bang kahulugan ng pagsamba? Ibabaliwala mo rin ito lahat at susundin mo yung dunya. At saan ka nadali ng dunya? Maaring pag naghubad ka ng hijab, magkaroon ka ng magandang trabaho. Pero pagkatapos nun, ano sinusunod mo? Saan ka natatakot? وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Pag natakot ka kay Allah, nang hawak ka dito, sa sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, magkakaroon ka ng solusyon. Bibigyan ka niya ng way out. Magkakaroon ka ng solusyon at bibigyan ka pa niya ng gantimpala na hindi mo inaasahan. Sa isang hadis ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, لَوْ أَنَّكُمْ tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulihi. Subhanallah.
kung kayo lamang ay magtitiwala kay Allah subhanahu wa ta'ala ng tunay na pagtitiwala. Yun ang problema eh. Nawawalan tayong tiwala kay Allah. Pag hindi ko tinanggal ito, wala na akong trabaho. Bakit wala ka ba tiwala kay Allah? Pag hindi ko ginawa ito, pag hindi ako wala na akong trabaho, hindi ko na mapapakain pamilya ko. Law annakum tatawakkalun, kung magtitiwala ka lang kay Allah ng tunay na pagtitiwala, bibiyayaan kanya ng napakalaking biyaya, katulad ng isang ibon na wala namang pinag-aralan, ay aalis yung ibon na yun na gutom at babalik na busog at may dala pa para sa kanyang anak. Pinabayaan ba ni Allah subhanahu wa ta'ala yung ibon? Hindi. Ikaw pa kaya na sumunod sa kanya, naghijab ka, inalagaan mo yung pananampalataya mo, nagsala ka, lahat ng to ginawa mo, kung subhanallah. Kung yung ibon hindi pinapabayaan ni Allah subhanahu wa ta'ala, lalo yung kanyang mga alipin. So mga kapatid sa Islam, siguro emotional yung tanong na yon, pero hindi dapat doon sumuko yung isang Muslim na bitiwan niya yung kanyang pananampalataya. Wallahu ta'ala alam. is equal to the path Allah has made. Subhan